Alam mo yung time na wala kang makain. Yan yung mga moment na ang hirap ibalik. Mula sa isang kahig, isang tuka, ngayon kumikita na ng limpak-limpak na pera. Sino nga ba si Diwata, ang may-ari ng sikat na parisan sa Maynila? Paano nga ba siya nagsisimula? Saan nga ba siya kumukuha ng pangpuhunan sa kanyang negosyo? Yan ang ating alamin sa videong ito. Si Deo Balbuena, o mas kilalang si Diwata, ay lumaki mula sa mahirap na pamilya. Siya ay kasalukuyan ngayong 42 years old. Bago siya nakilala, nag-viral siya noong September 2016 kung saan kinagigiliwan siya ng netizens noon dahil nagawa pa niyang rumampas sa presinto kahit sugatan matapos masangkot ito sa rambulan nilang magkakaibigan sa Pasay City. Nagmula sa kalangitan, lumagapak sa kalupaan, narito na sa inyong harapan ang nag-iisang diwata na mukhang kawatan. Nagtamo ng sugat noon sa noo si Diwata matapos saksakin umano ng kanyang kaibigan. Nag-ugat umano ang gulo nang magalit ang mga sospek nang paalisin niya sa ilalim ng tulay sa Pasay matapos niyang mahuli sila na gumagamit ng iligal na droga. Ang ilalim kasi ng tulay na ito ay ang ginawa ng bahay ni Diwata. Kaluluwas lang ni Diwata ng Maynila noon mula sa Samar nang mangyari ang naturang insidente. Nagkaayos na umano sila ng kanyang mga kaibigang nakaaway noon at pinakawalan na ng mga otoridad. Dumaan din si Balbuena sa ilang hamon bago naabot ang tagumpay. Nag-construction worker muna siya bago nag-umpisa sa maliit niyang parisan. Nagtinda muna siya ng kape, sigarilyo at mga candy hanggang sa nakapag-ipon si Diwata. Bumili siya ng kaldero at kalan at dito na nagsimula ang kanyang parisan business. Sa 100 mo, may under ice ka na at may free soft drinks ka pa for only 100 pesos. Kapansin-pansin ang box office na pila sa parisan ni Diwata. Mahigit 3 oras tayo pinapila na itong hayop na to. Parating kung worth it yung 3 hours. May mga sangkap na lechong kawali, chicharong bulaklak, sabaw ng pares, soft drinks at only rice. Sa halagang 100 pesos, sold na ang mga customer. Sa katunayan, dinarayo na ito ng mga tao at maraming nag-feature sa kanyang negosyo. Marami din ang nagpapapicture sa kanya. Ang kanyang kainan ay matatagpuan sa Ducno Boulevard, Pasay City, malapit lang sa Manila Bay at Mall of Asia. Mula sa dati nakatira sa ilalim ng tulay, ngayon ay may sariling desenteng bahay na at nakabili na ng sariling sasakyan. Ayon pa sa report, sinasabing ang parisan na overload ni Diwata ay kumikita ng 100,000 pesos sa loob ng isang araw at posible yan lalo't palakas na ng palakas ang kanyang negosyo at talagang pinipilahan. Lumalabas na si Diwata sa mga telebisyon gaya ng pagsali niya sa Miss Q&A sa It's Showtime noong 2019 na proud na ipinakilala ang kanyang sarili bilang isang construction worker. Na-interview na rin siya ng kapuso mo Jessica Soho o KMJS at bago lang, kinuha naman siya bilang isa sa bagong karakter ng FPJ's Batang Quiapo. Kwento ni Diwata, personal siyang inimbitahan ng aktor at direktor na si Coco Martin para maging bahagi ng numero 1 Kapamilya Primetime Series. Dumarami na nga mga sumusuporta kay Diwata dahil maliban sa pagiging humble niya, nasubaybayan ng netizens ang buhay na dinanas nito bago naging matagumpay. Para sa inyong reaction, please comment down below. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe sa Showbiz Caster. Maraming salamat po.